What's up mga katrepedkada? Nagbabalik na naman ang inyong educational travel vlog here in Iligan City. Ako ang katrepedkada mo, Juliana. Assalamualaikum! Good day sa lahat ng viewers natin ngayon. Naway naging masaya ang linggo ninyo at lalong maging makulay dahil magsasama-sama ulit tayo. Ako ang katrepedkada mo, Karil. Maayad Hamaslum. Last week, we featured the story of 3 students of Rugungon Agricultural High School. But today's episode, ihatid naman namin sa inyo ang isang kwento na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ako ang katrepedkada mo, RJ. At ito ang Triped TV! Wow mga katrepedkada! Kakaiba ang aura natin ngayon. Ready na tayong mag-swimming! Yes, tama ka, Juliana. Maglalakbay tayo sa mundo ng isang manlalangoy na ating ding katrepedkada. Walang iba kundi si... Katrepedkada XL! I am so excited to the highest level dahil tuturuan tayong lumangoy ng ating katrepedkadang Excel. Naku po, nai-excite kayo dahil marunong kayong lumangoy. Eh, paano naman ako? Problema mo na yan, RJ. Kaya pumunta na tayo sa ating set. Bunso sa tatlong magkakapatid sa Excel na ipinanganak noong February 14, 2006. Kapwa guro sa pampublikong paaralan ng kanyang mga magulang, lumaking likas na mabait, masayahin at napakalambing na bata sa lahat ng magkakapatid sa Excel. Grade 5 nang nakahiligan niya ang pagsiswimming at suportado naman siya ng kanyang mga magulang. Matapos ang ilang taon, ay napalanunan agad niya ang iba't ibang medalya. Iligan City Athletic Association Medalist, Northern Mindanao Athletic Association Medalist 2024. Philippine Star featured overall 3-kilometer swim second placer 2023. Batang Pinoy Mindanao League silver medalist and national qualifier year 2019 at marami pang iba. Kaya huwag na nating patagalin at tawagin na natin ang featured star swimmer na si Katrepedkada XL! Wow naman, katrepedkada Excel. So proud of you dahil kwento mo ang pagtutunan natin ngayong araw. Oo nga, Karil. Yes, bumati ka muna sa ating mga katrepedkada, bro. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. I'm so touched naman sa inyong introduction, mga bro. Napaka-espesyal ng araw na ito, Katrepedkada XL. Kita mo naman ang aming ginagawang paghahanda. Nakita mo ba yung setup natin na to? Mahal yan. Nax naman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway hindi kayo magsisisi na i-feature nyo ang kwento ko sa swimming. No bro, cause you're special to us. By the way, nasan ba si Katrepedkada dyan? Ayun. Magkwentuhan muna tayo, Excel. Paano ka ba natutong lumangoy? At ilang taon ka nung nagsimula kang lumangoy? Actually, I started swimming when I was 11 years old and I was grade 5 at the time. Kasi pag nakikita ko ng tubig is, nafe-feel ko, na-touch talaga ako sa tubig eh. Parang naka-glue. So that's why nag-try out ako sa swimming sa aming school and yes, na-accept ako and doon na nagsimula ang aking journey. Wow. So meaning, elementary, marunong ka nang lumangoy sa time na yun bago pa man ang pagpasok mo sa swimming lesson. Yes, marunong na akong lumangoy pero not totally alam ko yung proper stroke. Usually, alam ko lang yun is floating, tsaka yung ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan yung talagang alam ko. So, yes, yun lang. So, natuto ka ba kagad? Fast learner ka ba? Actually, para sa akin is 50-50. Kasi, yung time na yun is 6 months. 6 months. Nakita ng aking coach, malaking improvement ko sa swimming. So, actually, when it comes to sports, parang mas madali akong matuto. Ayun, Nakuha mo agad. nakuha ko agad. Excel, naranasan mo na rin bang malumot? Malunod. Malunod. Malunod is the correct term, sorry. Naranasan mo na rin bang malunod at gaano kahirap na sagipin yung sarili mo kapag nandun ka na sa point na yun? Yes, minsan sa mga athlete,
na-experience niya talaga yung malunod. Yeah, the main reason why bakit sila malunod is the cramp. Di talaga yun maiwasan. Siyempre kapag hard training, endurance training, di talaga maiwasan mag-cramp yung isang swimmer, isang athlete din. Kaya ayun. Siyempre nakakapagod din yung training nyo, no? Yes, so, Hindi sobra rin lang. may iwasan talaga na mag-cramp. Balita namin, Excel, ang dami mo raw napanalunan sa swimming. Ano ang mga ito? Recently, nanalo ako ng 5 golds and 1 bronze. Despite I don't have, di ako, praktisado. Batang panalo talaga, no? Kasi nung nakaraan na competition niya, wala daw siyang ensayo nun. Tapos panalo pa siya ng 5 gold. Oh, imagine and na kaya 1 mo yun. bronze. Oo nga. Kakaiba talaga, batang panalo talaga siya. Excel, aside sa swimming, saang aspeto ng buhay mo na masasabi mo talagang panalo ka? Siguro marami. Unang-una, panalo ako sa pamilya ko na mahal ako. Pangalawa, panalo naman ako sa mga kaibigan ko, mga tunay na may turing akong kaibigan. Shoutout sa kanila. Siyempre yung mga best friends ko na palaging sumusuporta sa akin. Dahil kahit papano, nakapag-uwi ako ng mga medalya. At yung mga medalya na yun is hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko at sa mga taong na sumusuporta sa akin. Maituturing mo talagang karangalan para sa iyo. Excel, nalalapit na ang regional meet. Ano ba ang mga paghahanda na ginagawa mo? More on muscles. I want to build muscles kasi parang epektibo talaga yan sa swimming kasi mas malakas, mas mabilis. Oo nga, para mas maano yung endurance talaga pag swimming. Mas mabilis talaga kapag malakas ka. Proper food and proper diet and of course, tamang oras sa pagtulog. Of course, prayer sa Panginoon. Talaga ako naniniwala kasi without prayers, wala talaga tayo. What are the challenges you have faced in this sport? Paano mo ito in-overcome? I face a lot of challenges, like placing second to the last on my third competition in swimming, and I use those experience to fuel my determination. Wow! Excel knows that improvement lies beyond comfort zones, mga ka-Triped Kada, and each lap is an opportunity to learn and grow. So speaking of matutong lumangoy, espesyal na panauhin tayo sa araw na ito. Isang award-winning swimming coach, di na mabilang ang mga gold at karangalang ibinigay niya hindi lamang sa ating paaralan, kundi maging sa buong syudad ng Iligan. Ladies and gentlemen, please help me welcome our very own ICNHS Master Teacher 2, Ma'am Hilda Rockliza. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon. Good afternoon, yes. Ma'am Rafi, ano ba si Excel bilang isang swimmer? Si Excel bilang swimmer, siya ay disiplinado, determined, especially sa training, respectful at mabait. Ma'am Rafi, gaano po ba kahirap magturo ng swimming? Hirap, but for me, parang hindi siya mahirap. Kasi, na-enjoy ako sa trabaho ko sa pagtuturo. When in fact, marami ng mga estudyante dito, mga swimmers na nag-graduate na. In fact, sila na nga yung mga kalaban ko sa mga competitions. Kasi, mga from swimmer to trainer, naging coaches na sila. And then, nasa iba't ibang lugar sila ngayon, not only in Iligan, kahit nasa Davao, nasa Osamis, sila na yung pagdating sa competition, noon, swimmer ko sila, ngayon, kalaban ko na sila. No? Sabi, napakagaling naman magturo ni Ma'am Hilda. Oo nga. Gusto ko yan. Marami akong natutunan, especially in disciplining a student. So, I truly believe Ma'am Rockliza and ina-idolize ko siya when it comes to coaching sa lahat ng bagay natin. Marami na talaga akong natutunan sa araw na ito. Ma'am Rafi, pwede ba namin malaman kung ano ang mga strokes sa swimming? Oo naman. Meron tayong 4 na strokes. Yung sinasabi nila na mahirap, nakakapagod, yun ang tawag doon ay butterfly. No? Butterfly. Yeah. Hindi ka lilipad nun, ma'am, ha? Pwede. Pero nasa tubig lang. Yeah, lilipad ka, nasa tubig lang. Yun ang sinasabi nila na why walk when you can fly. No? Okay, pangalawa, Gusto ko yan. no, yung fly, pangalawa, meron tayong backstroke. No? Backstroke, yeah. Nakatihaya ka, no? And then nag-kick. And then pangatlo, meron tayong breaststroke, yung tinatawag nila na yung sa palaka, ang Frog. kick. Frog. Yeah. Oh.
And then, yung pinakamabilis na 4 sa strokes, yung freestyle. Yun ang pinakamabilis. Sa 4 naman, ang pinakamahina doon na stroke, ang breaststroke. Yung front. Ay, ganun pala yun, Ma'am Rafi. Yeah. Marunong akong lumangoy. Marunong akong lumangoy. Marunong akong lumangoy. Pero, hindi ko alam kung anong tawag sa mga strokes na yun. Sa mga langoy na Sa mga yun. langoy. Tawag yun. Backstroke. Basta ako yun. Basta ano yun? Excited na lang Oo, ako oo, swimming. tama na guys. Alam na natin na napakalaga na matuto tayong lumangoy dahil isang proteksyon ito sa bawat isa sa atin. Kaya huwag na nating patatagalin pa. Simulan na natin ang ituturo sa atin ni Ma'am Rafi. So, ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa swimming pool! Let's go! Narito ang mga paghahanda na ginagawa namin bago lumangoy. Ang pagbubble sa tubig ay nakakatulong para sa tamang paghinga at ang pag-kick. Ito rin ay nakakatulong para sa pag-relax ng ating mga lungs. And kick! 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 Layo sa doctor, layo ang kamot. Layo. Kick! Okay, stop. Foot. Okay, kickboard in front. Ready, push, and go. Go. Kick. Okay. Balik. Ready, go. Go, kick. Go. Okay, bubble. Bubble, 5 times. Ayaw ko na kick. Raise your right foot, ready, and go! Go! Ay, kick! Kick! Lamigyak! Kick! Bubbles! Catch-up drill, meaning you kick 10 times and then you pull your right and then another 10 left, right, and left. Okay? Ready? Go. Right. Left. Okay, very good. Great. Next. Ready, set, go. Pang sosyal? Ano to? Sa paligid-ligid, may mga sosyal. Sosyal? Yes, may sosyal. Natanong mo kanina. We. Ano to? Idigdin sana na yan! Pwede dyan na! Alam niyo ba na ang lettuce na ito ay mula sa semi-nutrient flow technique hydroponic farming system ng Iligan City National High School? Pero teka, ano nga ba ang hydroponics? Ang salitang hydroponics ay nanggaling sa Greek word na hydro na ang ibig sabihin ay water at ponis na nangangahulugang work. Ang hydroponics ay isang teknik sa pagtatanim gamit ang water-based nutrient solution. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa nasabing hydroponic system ng Iligan City National High School. This semi-nutrient flow technique hydroponic farming system is a project solely funded and sponsored by Iligan City National High School Maxwell and Einstein Alumni Batch 1997 with the technical collaboration of MSU IIT's Electrical and Electronics Engineering Department. We already harvested 10 times of super delicious lettuce with 1 or 2 weeks interval. But the question is, how does everything work? Well, it begins right here in this water tank. This water tank is where the calcium nitrite, the magnesium sulfate, and the tomato formula is mixed. After it's mixed, it is then released into this ground tank, which acts as a reservoir for the nutrients. After that, it is then distributed here into the panels, where the nutrients are released in a time-automated manner. It is set to flow for 45 minutes and stop for 15 minutes. For the seedling preparation, make sure that the cocoa peat is already clean and in finer texture before cooking.
For transplanting preparation, put a small amount of cocoa peat into the plastic cups and using your point finger, press the cocoa peat for a ½ inch deep and slowly transfer the lettuce seedling into the cups using the flat wooden stick. Place it evenly into the panels where the nutrient solution is flowing within an interval of 15-minute duration. So that's it, guys! We hope you learned something about our semi-nutrient flow technique, hydroponic farming system. Till next time! Batang Iligan, Ligon Masaligan! Bye! Hydroponics is an ingenious way to grow your own food that requires zero soil. Galing naman! So pwede natin itong gawin sa mga tahanan natin upang may sariling source na tayo ng mga gulay at iba pa. Aha! Pwedeng pagkakakitaan. Ang daming information related to water, like water safety and hydroponics na gumagamit din ng water. Truly, water is life! Show to us. By the way, nasan ba si Katriped Kada dyan? Ayun! Magkwentuhan muna tayo, Excel. Paano ka ba natutong... Wow, mga Katriped Kada! Swimming! Yes, tama ka, Juliana. Wow, punong-puno ng kaalaman ang episode ng Triped TV na ito. Oo nga, tama ka dyan, Kyra. At saka, talagang sa episode na ito, talagang marami tayong matututunan. Yes. Nakamamangha naman ang pinakitang determinasyon ni Excel upang malinang ang kanyang kasanayan sa paglangoy at pagkamit ng kanyang minimithi. Yes, tama. Ganon dapat talaga tayo. Hindi tayo basta susuko sa mga pagsubok sa buhay. Tulad ni Excel, naranasan niyang matalo sa kompetisyon. Subalit, ito'y naging inspirasyon niya para malinang ng gusto ang kasanayan at maging matagumpay. Grabe, no? Oo nga. Hindi din dapat tayo matakot sa pagkakamali o pagkabigo. Sa halip, ituring natin ang mga ito bilang pagkakataon para matuto at bumuo ng mas matibay na kumpiyansa sa ating mga sarili. Yeah, Talaga naman. Yes. Teka lang. Parang ito na yata yung panahon ko para, sumali sa swimming classes. Tsaka para din matuto ng mga iba't ibang strokes and techniques. Wow! Bukod sa pag-aaral ng tamang paglangoy, dapat alamin ang mga panganib sa paligid tulad ng malalalim na bahagi ng pool o dagat. At sumunod sa safety rules. Dapat maging responsable sa sariling kaligtasan. Gusto ko rin yung sabi ng kanyang coach, yung dapat maging bukas tayo sa mga payo na makabubuti sa atin. Tandaan, ang mga payo ng mga magulang, guro at nakakatanda sa atin ay para sa sarili nating kabutihan. Tama! Wait lang, napansin niyo ba yung salad? Ano nga yun? Nakagugutom? Yung lettuce na galing sa hydroponics. Believe din ako sa mga mag-aaral doon na nagbigay ng mga inspirasyon sa atin upang magtanim at kumain ng gulay. Para sa akin, kakain na talaga ako. Dahil ang sustansyang makukuha natin sa gulay ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating katawan at nagpapatalas ng ating isipan. Stay safe, stay healthy, at maging Batang Iligan, Ligon Masaligan! Kaya't abangan sa susunod na linggo ang panibagong adventure kasama ang mga Triped Kada. Sama-sama tayong magkita sa Triped TV!